Nagsimba na rito, bukas magsisimba pa ulit. Hataw! Di ba? Yan ang dapat. Kasi bakit? Mas maganda nag-i-spend ka ng mas maraming time kay Lord kaysa spend ka ng time ng para sa sarili mo. Amen? Grabe, buong linggo, nag-cell group ka na. Pagkatapos, pati ba naman sa pagsimba, talagang tinagtad mo na. Walang problema yan. Hallelujah yan. Amen? So, ano pa? Itong ginagawa nating anchoring in God's presence, ito, nai-strengthen kasi dito ang ating pananampalataya. Remember, ang anchor mo na yun kay Lord, hindi naman yan siya sabing nag-pray ka lang, okay na, nagbasa ka, okay na, nagsimba ka, okay na. Uy, hindi, ganito. Dahil sa iyong pananampalataya. Sabihin ng pananampalataya. Pananampalataya. Kasi ganito ang gagawin sa iyo. Ang kalaban, i-isolate ka talaga niyan, i-destroy ka niyan. Huwag kang pumunta. Magluto ka. Marami kang order. Huwag kang mag-cell group. Mag-church ka. Maraming pira dito. Di ba ikaw naman? Pwede naman bukas, pwede naman mamaya, di ba? Marami kong labahan. Ang dami mong labahan. Di ba? Excited ko. Ay, may gawain doon. Sasabihin sa'yo ng labahan. Ay, andito na kami. Ay, laban mo kami. O, yan! Perfect. Amen! Amen. Ganyan ang gagawin. But God called us to a community. Tinawag ka ni Lord para tayo, alam niyo, ito, community natin ito. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. Mahal kita. Okay. Sasabihin ko sana, pag-asawa na pala kayo. Amen? So, anong gagawin natin? Stay active in your cell group at sa ating mga church gatherings. Stay active. Amen po ba? Amen. May natutunan tayo? Amen. So, ano yung angkorahin natin una kay Lord? Ano yun? Number 1? Anchor His Word. Huwag niyo nang isabay ang anchor. Sabihin niyo na lang yung dulo. Ano yun? Word. Prayer. Presence. Okay? So yan, yung tatlo na yan. Amen? Basic nyo nang ginagawa yan. Ginagawa nyo yan lagi. Kaya lang, yung kalaban natin, ina-isolate ka. Inilalayo ka. Di po ba? Yes. Amen? Kaya ako, bilib ako minsan yung mga mag-asawa na nandito na, magkasama. Praise God yan, no? Kasi minsan may mga sitwasyon, lalo na doon sa main church, no? Sabi nila, totoo yung pastor, na minsan blessed na blessed ako sa church. Pag uwi ko, parang sinaniban ng demonyo yung asawa ko. Di ba? Kasi parang, hindi, totoo yun talaga. May nagkwento talaga. Yung pastor, nagluto naman ako. Nakahanda na yung pagkain. Andun na, naglaba na ako. Pati nga kurtina ng kapitbahay, nilabahan ko na. Nagwalis na ako. Pati nga yung kalsada, pinalisan ko na. Inayos ko na lahat. Para makapagsimba ko ng maaga. Pag uwi ko, Apati. parang apat to yung aking asawa. Di ba? Ang sabi pa nga niya, sinaliban daw ng 10 demonyo. Ano ba kasalanan ko sa'yo? Di siya nasaliban na rin. Kaya, pastor, patawarin mo. Hindi kayo magkawiin ng tawad. Huwag sa akin. Kasi, pastor, sabi ko na hindi na ako magmumura. Puto ko tsinta na sa ayan na naman. Di ba? Kaya, God bless sa mga ano. Kaya by the way, kung problema niya siya, huwag niyo silang awayin, ha? Huwag niyo sabi ni pastor, dapat pagsimba, hindi ba sasalimbang ka? Hindi. Wag, okay? Sabihin niyo lang sa kanila, ganito na lang. Ito, true to life story to, ha? Kasi dati may cell group kami sa Kabog-Kabog, tapos yung asawa niyang lalaki, hindi, kwento ko na ba dito? O sige, ulitin ko na lang. Yung asawa niyang lalaki, yun yung kontrabida. Ito yung sinasabi ko sa inyong, hindi ko pwede sabihin. Iba naman to, iba. Okay? Ito yung kontrabida sa kanilang ministry. Silang lahat na pamilya, silang mga, ito puro babae, tapos ang nanay, nagsisimba. Yung lalaki ayaw. Tapos pag pag nagbibihis sila, yung lalaki niyang asawa lalaki, church, gulo, wala na dito.
Gaganon-ganon. So hindi na lang nila pinapansin. Di ba? Kasi oo nga, bubulong-bulong, di ba? Eh, yung bulong-bulong parang sa, ano yun? Oo, Demonyo. may buog. Ayan, parang ano yan, na demonyo yata yung bulong-bulong na yan. Ayan, so ganun. Tapos sabi ko sa kanya, huwag mong awayin. Okay? Pag natutulog, ipag-pray mo. Okay? So sabi niya, paano pastor? Eh di ba tinuruan na kita mag-pray? Pag tulog na sa gabi, pag narinig mo na siyang naghihilip na, ilay hands mo. Paano? Ikanon mo ang kamay mo. Kasi pag pipray mo, anong sasabihin mo? Sabihin mo sa kanya na, Lord, patubayan mo itong asawa ko, palambutin mo ang puso niya, na huwag na siyang magagalit pag kami magsisimba, at nais ko, Lord, sana na makasama na namin siya sa simbahan, pumikit siya, tapos maya-maya na umaangat ang kamay niya, pag dilan niya, umaangat yung asawa niya. Naniwala naman kayo. Okay, ginanon lang, nakahiga pa rin. Pastor, natakot ako, bakit lumulutang yung asawa ko? Hindi, joke lang yun. Amen, nilayas na, and praise God. Tingnan mo, dati yung asawa yung kontrabida paglinggo. Ngayon, yung asawang lalaki na ang kontrabida na sa kanila ulit. Bakit? Hoy! Anong oras na? Malilig na tayo sa church. Kanina pa ako nakabihis, kanina pa ako naligo, kanina ka-ready na ako. Kayo, babagal ninyo. Mga babae na kayo. Yan, pinapagalitan nyo. Tuwan-tuwa na siya. Amen? O, sa awa ng Diyos, nasa ibang church na sila. O, di ba? Gusto nila doon sa maliwanag, kahit nila doon sa you. Gusto nila sa Amen? O, ayos naman. Walang problema naman. Amen? Yun, ganun na nangyari. Kaya pag nakikita kami, no, tuwan-tuwa siya, pastor, di ba? So anyway, yan, pwedeng gawin niyo yan. Pag-pray niyo sila. Amen po ba? Ayan. Kaya, God bless sa mga kasama ang asawa sa church. Good job. Siguro, Christina, pinag-lay niyo hands mo yan si Federico. Ano? Di ba? Siguro, Chato. effective. Parang sinabi ni Pastor, Amen. walang kasamang asawa, hindi good job. Kayo, bulong-bulong na naman kayo. Sabi niya, paano yun pag walang asawa? Tama ba? Hindi daw good job. Hindi good job, di ba? Eh di, ano mo, ano mo itong upper job. Hindi, joke lang. Pagdahin niya lang, walang imposible kayo. Amen po ba? So, no matter how strong the storm, ano ulit yung storm sa buhay natin? Challenges. Uncertainties and struggles. No matter how strong the storm, if we are anchored kay Christ, we will not be moved, we will not be shaken, kasi ang strength in our foundation is sa Word, Prayer, and Fellowship. Palitan na lang natin ang fellowship. And tandaan ninyo, pag yan ginawa nyo yan, tatatag ang inyong pananampalataya. Amen po ba? Number 3 yun. Yan, yung faith that can move mountains. Amen po ba? Alam nyo, ano ba naman yan? Kada linggo, kada Sabado, nakikinig kami. Pero pansinin nyo, nababago buhay ninyo. Bakit? Umiiba ang pananampalataya. Yes, amen. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, nawa na itong ating napag-aralan ngayon, please, pag-uwi ninyo, put it into action. Okay? Huwag lang itong narinig, gawin nyo na. Basic na yan, nagawa nyo na eh. Iba-iba nga lang ng oras. Ngayon, pag sama-samahin mo na yan siya. And I don't know, baka, alam mo, walang imposible ako. Prayer ko na lahat kayo, yumaman talaga. Yes, amen. Prayer ko na asenso ang inyong kabuhayan. So, kasi ayaw ko naman na makita dito na nananatili tayong ganito. Amen po ba? Hayaan nyo, pag umasenso ang buhay natin, makakatulong tayo dito sa iba. Amen po ba? Kaya, keep up, no? Ako, hindi ako, kumbaga, kung dati ngayon, struggles ka financially, no? But if you do this, ang nakaangkor ka kay Lord, no? Tatawanan mo na lang yung Yes, nakaraan. amen. Bakit? Ang kurahe ako kay Lord. Walang imposible kay Lord. Amen po ba? Tayo po tayo lahat and I'll pray for you guys.
Hallelujah. Sabihin muna natin na problema, swabe ka lang. Problema, swabe ka lang. Ang angkorahe ko kay Lord. Ang korahe ko kay Lord. Taas mo ang iyong mga kamay and sabihin mo, Lord, you are my anchor. Lord, you are my anchor. Lord, right now, as we lift our hands, Lord, touch our heart, touch our lives, touch our soul. And I pray, Panginoon, as we lift our hands, Lord, hawakan mo rin ang aming mga kamay. At sa paghawak mo ng aming mga kamay, Lord, wag mo kaming pababayaan. Wag mo kaming iiwan. Alam namin, Panginoon, na hindi mo talaga kaming pababayaan at iiwan. Kaya Lord, sa mga panahong ito, we commit sa lahat ng mga magko-commit. Lord, we commit to read the Word of God every day. We commit to pray every day, focus prayer. And we commit to come in every fellowship ng iyong gawain dito sa Maribeles, Panginoon. Kaya Lord, I pray then in declaring, O God, na ang bawat isa, Yes. pasasaganahin mo ang buhay nila. Amen. Pagpapalain niyo, Panginoon, ang mga maliliit na sinisimulan nilang hanap buhay o negosyo. Lord, ito ay iyong palalakiin, palalaguin mo, Panginoon, dahil pagpapalain mo ang kanilang ginagawang trabaho ng kanilang mga kamay. Amen. At Lord, doon din sa mga nagtatrabaho, Lord, we pray, I pray, O God, and declare then, O Lord, the Lord, you will bless them mightily. In terms, you will promote them, O Lord, into a position, O God, that they become a head, not a tail, O God. They'll become a lender, not a borrower, O Lord. And Lord, they will be a leader, not a follower of God. Kaya Lord, i-bless na rin, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Lord, sa may mga special prayer request. Yes. Sa may mga special prayer request. Lord, hear their prayers today. Pakinggan mo ang kanilang panalangin. Mga kapatid, kung may prayer request kayo, bulong mo yan kay Lord. Sabihin mo yan kay Lord. Right now. Sabihin mo yan right now kay Lord. Tell it to God. Tell it to God. Huwag kang mahiya. Sabihin mo yan kay Lord. Lord, I pray na ito yung sitwasyon ko. Lord, ito yung condition ko. Ito yung obligasyon ko. Say it to God right now. God is listening to you. Kung ikaw ay nag-aaral, tell it to God na, Lord, I pray sa aking mga studies na ako'y makapasa. Kung may problema ka sa finances, sabihin mo yan kay Lord. Today, right now. Declare mo yan kay Lord. Sabihin mo yan. Yes. Lord, hear our prayers, O God. And we know, God, that you will answer it, O Lord. And Lord, we receive it. And Lord, hindi pa man namin natatanggap, but by faith, we receive it. Sabihin mo yan ngayon, I receive it in Jesus' name. I receive it in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, tawagin ko muna ng aking nasawa. Nakapula.